Okay guys, tuturo ko sa inyo ngayon yung diagram ng loud horn. So ngayon, gagamit tayo ng ng diagram para madali nyo maintindihan. So, explain ko muna itong diagram na to para sa loud horn. So ito, mula sa battery, ito, kukonect. Kailangan natin ng battery. So, kailangan natin ng fuse. Fuse with wire. So, fuse with wire. Kukonekta natin yan dito. Tapos, dudugtong natin yan sa 30 ng relay. Okay. Ayan. So, ito yung fuse box. Ito, battery ng ating motor. Okay. So, i-connecta natin tong fuse. Wire with fuse. Okay. Ito, tin ang ating fuse. Yan dyan nilalagay yung fuse. Okay. Ayan. So, ito 15. Pwedeng 10, pwedeng 15. So, ilalagay natin yan dyan. Ayan, nandito na yung fuse sa loob. Okay. Ito yung fuse natin. Tapos, pagkagaling dyan, idediretso natin yun sa 30 ng relay. Itong baba. Ayun, nakasulat yan, 30. Ayun, 30. So, kukuha kayo naman, idudugtong nyo yan dito. Tapos, itong isa ay sa battery. Yan, nakakonekta yan doon, ha? Okay. Tapos, ang susunod natin, itong 87. Itong 85, pwede yan sa ground. Iga-ground natin yan, ha? Kaysa ang ground. Pwedeng diretso sa battery. Pwede rin sa body ground ng ating motor. Okay? Tapos, itong horn natin, dalawa yan. So, kahit pagkabaliktad yan, okay lang kasi wala naman siyang polarity. Okay, so dalawa yan. Kukonekta natin tong dalawang positive. Yan. Okay, so dalawang positive na yan. Pare ito. Yan, dalawa yan. Itong dalawa, yan, gagawin natin positive. Okay na kahit magkabaligtad kasi wala namang polarity. Kukonekta natin yan sa 87 ng ating relay. So, 87. Ito sa pinakataas. Ha? Ito, pinakataas. Tapos, itong negative natin, didiretso natin yan sa ground. Ground ng ating motor. So, paano siya mag-trigger? So, itong 86, so, yan na. Nakakonekta na siya. So, itong 86 natin, i-connecta natin yan sa ating on and off switch ng ating Honeywell. Ito yun. Ito yung gagawin na kasi nating loud horn eh. Ito sa stop horn, ito yung sa loud horn. So, itong 86, i-connecta natin yan sa dito. So, nakakonect na siya. Tapos, itong positive niya, itong isa naman, i-connecta naman natin to accessories wire ng ating motor. Or sa ignition wire. Para pag sinusian siya, gagana lang siya pag sinusian yung motor natin. So, ito na siya. Okay, sa ating mini driving na. Yan yung ating diagram ng ating loud horn. Okay. So, guys, sa loud horn natin, gagamit tayo ng isang relay. Ito. Yung horn natin, naikabit na natin doon. So, nakahabang na lang yung wirings nito doon. So, ikakabit na lang natin.
Kasi papaliwanag ko na lang. Ayan, nilagyan ko ng label itong relay na to para hindi ako malito. Para alam ko kung para saan itong relay. So, itong yellow, i-connect natin to sa positive ng ating horn. So, makikita mo yun dito pag binuksan mo yan. Ito, yun yung 87. So, yan yung papuntang horn natin para tumunog. So, ito naman yung 30. Hindi yan manggagaling yung supply natin. Galing sa battery. Ayan, battery. Tapos, ito sa ground. Ito naman yung papuntang ground. Tulad nito, papuntang ground. Tapos, ito naman yung papuntang switch. Ayan. Nilagyan ko siya ng label para alam ko kung para saan itong relay na to. Okay, thanks. So guys, ito na yung next video natin pagkatapos ko ipaliwanag sa iyo yung diagram na ginawa natin kanina. So ito yung horn natin. Kukuha tayo ng dalawang wire. Ito naman, kung didikitin natin to, sasamahin natin to. Itong wire na to ay kukonekta natin sa body ground ng ating motor. Tapos itong red wire, ito naman ang positive naman ang manggagaling sa ating relay. Yung 87 ng relay, kukonekta natin dito. Para pag tumunog siya, dalawa sila tutunog pag nag-ignite na tayo, pag sinwitch na natin, pag gagamitin na natin yung horn. Okay. So, ikakabit na natin. So guys, meron tayong terminal dito. Ito ang kakabit ko dito. I-connect ko dito. Ito na may magiging positive natin. Tapos saka natin ikakabit dito. Tapos dito naman yung isa sa kabila. At itong itim naman, ito naman yung papuntang ground natin. So, itong black na to, ididikit ko na lang dito. At ito naman, itong dalawang ito, i-connect natin sa ground. So guys, ito na. Natapos ko na siyang ayusin. Dinikit ko siya, itong dalawang to. Yung dalawang black, tsaka yung dalawang pula dito. Bali ito, so dalawang horn natin, magkabilaan niya sila. Ayan, kabilaan. Itong positive natin, ito yung mga galing output ng ating relay. Tapos ito naman, dito sa kabila. So itong black na to, sa body ground to. So ito naman, itong red wire, ididikit natin sa 87 ng relay. So dito sa taas yan. So ang taas na ito ay yellow. Ito yung socket niya. Pero itong gitna, itong white, hindi na natin kailangan yan. Puputulin na natin yan. So ito naman isa, body ground to. Saan natin didikit. At ito naman, papuntang ignition switch. Kung sa ignition switch niya, itong green. At ito namang 30. Ito naman yung sa power supply ng battery. Siyempre, sa dulo may fuse. Ito. Bali, kakabit natin yan dito. Pag ikakabit na natin yung ating horn. So ngayon, hindi muna natin siya ikakabit kasi susukatin pa natin yung haba ng battery hanggang doon sa pagkakabitan nito relay. Tapos, ganun din dito sa ating accessories wire. Itong 86 papuntang to sa switch. So papuntang switch to. Susukatin pa natin kung gaano kahaba. Okay. So papakita ko na sa inyo pagkatapos kung paano ikabit itong horn doon sa ating Honda Click game changer. So dapat nakahanda na tong to nyo, itong wire nyo, para pagkakabit nyo na ito doon sa tamang position nyo, saka nakakabit na to. Okay, thanks.